ko na muna tungkol po dito sa tingin ninyo doon sa proposal na bigyan ng franchise. Dumaan sa Kongreso, kumbaga. Oo, idadaan sa Kongreso yung mga social media platforms. Ang sa akin ito, Maritel, is that itong Kongreso, ang mga politiko talagang ganyan, naghahanap ng paraan para control ng media. Anong komento nyo dito? Dito ngayon sa impeachment complaint lamang kay VP Sara na hindi pa rin po inaaksyonan ng Senado? Sa impeachment trial, hindi po pwede yan. Kasi yung proceedings na yon ruled by the rigors of prescribed procedures. May procedure eh. Hindi. Tatlo ang sinusuportahan yan eh. Ano po yun? Either tao, yung kandidato, o sarili nila. No? Yung sarili nila. Pinupuntahan, ang sinusuportahan si Sara Duterte o yung mga kalaban ni Sara Duterte. Pero hindi, mukhang wala eh. Dalawa lang ang narinig ko na ang sabi, i-try yan. Si Risa Hontiveros lang at si Pimentel. Wala na. Ibig sabihin yan, either kay Sara Duterte yan o sa sarili nilang kapakanan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Kakausapin ay si Ginoong Verhel Santos, ang isa sa mga trustee nga po ng Center for Media Freedom and Responsibility. Ito po ay isyong maselan dahil ang pinag-uusapan dito ay pagbabalanse na between freedom and responsibility. Yes, tama ka dyan, Manuntay. Kasi kahapon nga, napag-usapan yung proposal na dapat nang magkaroon ng franchise yung mga social media platform. Kasi sa kasalukuyan, ang binibigyan ng franchise, TV, radio, public utilities. Yes, ma'am. Pero hindi pa kasama dyan ng social media. So aalamin po natin ang ipupunto dyan ni Mr. Verhel Santos. Siya po ang trustee ng Center for Media Freedom and Responsibility. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga naman. Good Opo. morning. Good morning. Si Maricel po ang aking kasama, Sir Verhel, si Ted Filon po ito. Go ahead. Magandang umaga. Okay. Opo. Sir, simulan ko na muna tungkol po dito sa tingin ninyo doon sa proposal na bigyan ng franchise. Dumaan sa Kongreso, kumbaga. Oo, idadaan sa Kongreso yung mga social media platforms. Una, kailangan nilagay natin sa context yan. Ano ba yung prangkisa? No? Ang prangkisa bayad sa pribilehyo na gumamit para pagkakitaan. No? Ang posibilidad ng Estado. Yung mga facilities, pasilidad ng mga Estado, kalsada, tulay, waterway, port, airport, airspace, power grid, at sa media, yung tinatawag nating road band. No? Bakit kailangan ng prangkisa yan? Kasi kailangan ang that order and safety should be maintained in these cases. At ibig sabihin, kailangan may technical supervision. Kasi ang kalsada at itong mga bagay na ito, road band, limited ang capacity nito eh. Kaya kailangan ng pribilehyo eh, no? Ang gusto nitong Kongreso, pati yung social media na nag-ooperate sa cyberspace, bigyan din ng prangkisa. Wala namang nagme-may-ari sa cyberspace. At wala ngang walang limitless ang capacity niyan eh. Ano? Ang sa akin ito, Maritel, is that itong Kongreso, ang mga politiko talagang ganyan, naghahanap ng paraan para control ng media. Yun ang radio band, nakakita pa ng paraan para control yung ABS-CBN eh. Hindi binigyan ng prangkisa eh. Hindi ba? Pero bakit hindi binigyan? Hindi dahil sa merong technical shortcoming. Hindi binigyan kasi ayaw bigyan. Diba? At ito, encroachment upon basic freedom ito eh. Hindi dapat nangyayari. Ngayon gusto pa nila ganyan. Kasi hindi ko maintindihan niya talaga. Para sa akin kung hindi lang nakakatakot yan, nakakatawa eh. Diba? Pero sir, paano yung argument nila na sinasabi nila na kasi dapat magkaroon ng prangkisa dahil sa ngayon ang nakikita natin na kumikita yung mismong platform lamang at yung creator o yung mga content creators ng mga social media platform. Pero ang gobyerno hindi naman nakakakuha ng buwis mula dito sa mga ipinapalabas na to. Hindi problema ng prangkisa yan. Problema ng BSR. Diba?
Pahabol nyo sa BIR. Maghanap kayo ng arrangement na para makita ninyo kung sino nakakalusot na hindi nagbabayad ng buwis. Problema ng BIR. Problema ng nagpapabuwis. Opo. Diba? Alam nyo, isa pang bagay no? Kailan lang sinawag din ako tungkol dito sa hearing ng Senado, ng Kongreso sa fake news. Ang hearing sa fake news, gusto raw kontrolin ang media, ang social media, not only social media, but media in general, kung ano yung nilalabas niya. Isipin mong ginagawa ng Kongreso, hindi ba naiintindihan ng Kongreso na hindi sila pwedeng magpasa ng batas na lumilimit sa freedom of the press. Pero ginagawa pa rin, yun lang ang gusto ng politiko. Gusto kontrolin ng media. Yun lang yun. So, nakuha po namin yung punto ninyo about dun sa pagsusuppress ng freedom of the press. Pero ano yung pwedeng gawin para, kumbaga, malabanan at magkaroon din ng guide yung mga content creators at maiwasan natin yung mga disinformation, especially now na panahon ng kampanya, kitang-kita naman po din yung mga lumalabas dun sa mga contents. So, ano yung dapat gawin? Simple lang. Ang panlaban sa disinformation, proper information. Ang panlaban sa kasinungalingan, katotohanan. Wala tayong magagawa Lahat naman nagsisinungaling at o kaya nagsasabi ng katotohanan. Kaya politiko ka, kaya media ka, kaya ano pa man. Kaya mo ang punto ng freedom of expression at press freedom, hindi naman dahil kaya pag may press freedom ka, sigurado na lahat ng maririnig mo katotohanan Hindi yun. Merong press freedom, merong freedom of expression para lahat naririnig mo at para ikaw maintindihan mo kung ano ba ang tama rito at mali. So walang garantiya. So walang ang kalaban nila, mga garantiyahan yun. Pagka naglagay sa isa. Pero still, sir, paano natin makukuha yung accountability ng mga nagpapakalat ng disinformation and fake news sa social media? Kasi dalhin nyo sa korte. Hanapin nyo yung mga gagong yan. Hanapin nyo yung mga gagong yan. Dalhin nyo sa korte. Ganun lang yan Wala kang magagawa. May mga batas na there are laws that take care of those things. Wala kang magagawa Anong gagawin mo? Pakokontrol ba kayo? Yung may mga prangkisa ngayon, iba nga dyan politiko mismo may prangkisa sa broadcast media. Lalo lang lumala di ba? Walang magagawa dyan. Walang magagawa, wag nilang pakialaman. They will be putting their fingers where it shouldn't be. Wala silang pakialam dyan. Opo. At we will all be better off pag hindi tayo pinakialaman ng mga yan. Ka-Verhel, kayo po inimbitahan din ng TRICOM. Sumagot ba kayo sa imbitasyon? Hindi kasi hindi na ako iniimbita nung una pa. Iniimbita ako no? Pero ang sabi ko, ayoko pumunta dahil I did not want to come under the rules of Congress. Di ba? Hindi ka naman, mas mabuti magsulat na lang ako at masasabi ko yung gusto ko. Doon hintuin ka no? At pangalawa, ang nakuha nila mga periodista yung iba, mga mamamahayag na nagpunta, apparently hindi maliwanag sa kanila kung anong pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, kukontrolin sila. Nagpuntahan naman yung mga PR people at yung mga nagpapatakbo ng mga kandidato dahil naghahanap ng kliyente. Anong gagawin natin ito? Alam mo, pag mientras mo pinagbigyan yung Kongreso sa mga ganyan, lalo lang tayong mapapariwara Kaya hindi dapat pakialaman yan. Sabihin sa kanila, wala kayong pakialam sa amin. Kasi pag pinabayaan namin kayong makialam sa amin, ang mapipilde yung aming pinagsisilbihan. Ano yun? Tao. Sila hindi naman gano'n Sila mo sabihin sa ilang tao, ba't ka pumupunta riyan? You are allowing yourself to come under the potential control, if not outright control, of government. Opo. Ka-Verhel, ano po ang inyong kaisipan doon po sa mga paglalabas ng subpoena testificandum
sa mga hindi nasipot sa kanilang imbitasyon at yung pong sinasabi na possible contempt, no? Ibig sabihin daw po, pwede silang ipa-aresto. Hindi totoo yun. Wala yun. That will not wash in court. Bakit kailangan akong lumitaw sa kanila? Dibawa ako, inimbita ko, ayoko. Anong pakialam nila? Hindi ba? Anong sasabihin nila sa estado? Ayoko sumunod sa kanila? In the first place, dapat i-establish kung dapat ako sumunod sa kanila. Ano? We are here talking about freedom of the press. Ha? Mm. At ang ginagawa nitong Kongreso, hindi ba kaya nag-iimbestiga yan in aid of legislation? Mm. Wala namang legislation magagawa yan because the Constitution provides that no law shall be passed impinging Abridging. upon the freedom of the press. Mm. Hindi ba? Mm. O di walang magagawa. Anong pinagagawa nila? Di walang wawa, di ba? Opo. Sa akin, ewan ko, Ted Maricel, malabo ba yun? Mm. Hindi ba? Hindi ko maintindihan kung bakit Sige, hindi opo. makita yung Opo, sige. So, yung nga din po ang tanong kanina ni Maricel po, Coverhell, na basically ang main point dito ay yung paano mo masasawata, mapipigilan yung pagpapakalat ng fake news kasi sila mismo din binabakbakan, di ba, ng kung ano-anong informasyon. Ang iba nga daw po ay gawa-gawa lamang. So ano ang inyong payo sa mga kongresista na sasaktan dito po sa mga bashing na inaabot nila or even yung kanilang claim na may mga nagpapakalat ng fake news laban sa kanila? 2 point. Pagka politiko ka, dapat humanda ka dyan. Kasi fair game ka Politiko ka Meron kang poder In fact, meron ka rin poder para sumama sa media, sa media. Meron ka sariling media operation di ba? Yung lahat na yan meron Una yon, fair game kayo. Pangalawa, may mga batas. Hanapin ninyo kung sino nagpapakalat, dalhin niyo sa korte. Yun lang, let them answer to the law. Simple lang Ang ginagawa, kinukomplika para makakita ng paraan para tayo supilin. Ganun lang naman yan Opo. Sige. So, Coverhell, kung mamarapatin nyo, I mean, baka lang pwede kayo sumagot dito po sa, ito naman ay outside na po dito po sa Center for Freedom Media Responsibility ninyo na task ka. Anong komento nyo dito? Dito ngayon sa impeachment complaint lamang kay VP Sara na hindi pa rin po ina-actionan ng Senado? Isa pa yan no? Hindi ko maalam kung bakit malabo sa iba yan pag binasa mo yung Constitution, yung Article 11, public accountability, maliwanag na sinasabi ng pagka-impeach ng isang public officer, kailangan aktuhan agad ng Senado yan. I-try. Maliwanag yun. In fact, nakita ko nga na si Edo Ascuna, isa sa mga framers ng Constitution at dating Supreme Court Justice, lumabas pa para magkaroon ng konting annotation Dahil nga sa ginawa nitong ating Senate President na sinabi, no, hindi importante yan. No? In fact, we can wait months bago natin gawin yan. Ito maliwanag na by the nature of impeachment, ito urgent concern. In fact, ang impeachment na nagbibigay ng emergency device, ng paraan, para to deal with people like Sara Duterte. Alam mo kung bakit? Kasi standing by to succeed to the highest power of the land. So kailangan, pagka nakita mo, may justifiable reason na binitray ang public trust, husgahan yan. Hindi pwedeng hindi. Pero ayaw ni Kis Escudero. Ewan ko kung bakit. Sa akin, maliwanag yun Isang tingin mo lang doon sa konstitusyon, hindi ang pinag-uusapan dito constituent power. Tawag nga ng constituent power. Hindi legislative power, walang legislation dito. Bakit hindi? At alam mo, nagkakagulo nga dahil ang ginagawa natin ayaw nating i-try. In the meantime, nagkakaroon ngayon ng oportunidad yung Sara Duterte camp na kung ano-ano ang pinalalabas. Sa impeachment trial, hindi po pwede yan. Kasi yung proceedings ngayon ruled by the rigors of prescribed procedures. May procedure Pagkatapos, open trial yan, makikita ng madla. Parang Quadcom. Di ba?
So, hindi maaaring hindi makita ng tao kung anong nangyayari. Mm. Pero yung labas ka lang ng labas ng kung ano-ano dyan na propaganda, hindi makikita ng tao yan. Opo. O ito, di na pa nga sa Supreme Court, di ba? Pero dapat wala na yun, Dapat nag-try na agad, Caverhill, panahon ng eleksyon campaign period para doon sa 7 re-electionista. At, Oo. opo, Oo. yun daw po ang isa sa mga dahilan. Wala sa batas yun. Nakalagay pa sa batas. Pagka may eleksyon, huwag kayong magtatayan. Diba? Diba? Bakit wala doon? Gusto ko makita yun. Pagka panahon ng eleksyon, at ganito ang haba ng eleksyon, huwag kayong magtatrial. Ha? Wala akong makita na may nakita ba kayo noon? Hindi ko maintindihan Kaya ang sa akin sinocomplicate At bakit sinocomplicate? Kated, Maricel, bakit kinocomplicate? Motibo na yan. Motibo na yan. We can start going into motive. Ibig sabihin, may sumusuportahan at mayroong hindi. Tatlo ang sinusuportahan yan. Ano po yun? Yung tao, yung kandidato, o sarili nila. No? Yung sarili nila. Pinupuntahan, ang sinusuportahan si Sara Duterte, o yung mga kalaban ni Sara Duterte, pero hindi, mukhang wala Dalawa lang ang narinig ko na ang sabi, i-try yan. Si Risa Hontiveros lang at si Pimentel. Wala na. Ibig sabihin yan, either kay Sara Duterte yan o sa sarili nilang kapakanan. Dapat pumunta rin sa motibo kasi hindi nga natin maintindihan Tayo naman, Maricel, pupunta tayo sa motibo pag hindi natin maintindihan itong ginagawa ng mga tao Kailangan tingnan natin, ano pa nasa likod yan? At dapat gawin din ng media yan No? Opo, Para opo. maintindihan ng tao kung anong kalokohan ang nangyayari. O nga, no? Kasi kapag, pinalalabo ang mga malilinaw, talagang mag-iisip ka na ng motibo. I mean, hindi. Oo, di ba? Pwedeng hindi. Pwedeng hindi. Kasi naman ang linaw-linaw di ba? Maliwanag na maliwanag. Tabo, ang linaw naman talaga Malinaw Walang Okay. sinasabi pagka may eleksyon. Walang trial Opo. Sige po. Alam nyo, Caverhill, kapag kayo aming kinakausap, mas lumilinaw pang mga isyong pambayan. Ha? Buti na Kahit may mga nagpapalabo. nakatutok. Opo. Salamat, Caverhill. Sa ulitin po. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman